Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Shane Henriette A. Cadiz at narito ako upang ipaliwanag ang ikaapat na pananaw ng globalisasyon. Ang ikaapat na pananaw tungkol sa globalisasyon ay halos kapareho ng ikatlong pananaw. Ayon dito, ang globalisasyon ay hindi lamang isang bagong konsepto kundi maaari itong maugat sa pamahalagang pangyayari sa kasaysayan. Ibig sabihin matagal nang may mga pangyayaring ituturing na simula o ugat ng globalisasyon. Una, pananakop ng mga Romano bago ipanganak si Kristo. Noong panahon ng Imperyong Romano, pinalawak nila ang kanilang teritoryo mula Europa hanggang Africa at Asia. Sa pamamagitan nito, naging mas madali ang paggalaw ng mga tao, produkto at ideya. Ang kanilang mga kalsada, batas, at wika ay nagbibigay ng isang sistema na nag-uugnay sa maraming lupain. Pangalawa, paglaganap ng mga Kristiyano matapos ang pagbagsak ng Imperyong Romano. Matapos bumagsak ang Roma, mabilis na kumalat ang Kristyanismo sa iba't ibang bansa. Naging simbolo ito ng pagkakaisa at pagkakaugnay ng mga tao dahil dito ang parehong paniniwala at kultura. Bukod dito, ginamit ng simbahan ang edukasyon at pananampalataya upang magturo ng iba't ibang lipunan. Kaya mas lalong kumalat ang ideya ng pagkakaugnay-ugnay. Pangatlo, paglaganap ng Islam noong ika-7 siglo. Kasabay ng Kristiyano, lumaganap din ang Islam mula sa Arabian Peninsula patungong Asia, Africa at ilang bahagi ng Europa. Sa pamamagitan ng kalakalan at pananakop na ipakilala ang kanilang rehiyon at kultura. Kasabay nito, lumaganap din ang agham, medisina, matematika at iba pang kaalaman mula sa mga Muslim na naging pundasyon ng maraming modernong ideya ngayon. Ika-4, paglalakbay ng mga Vikings. Noong gitnang panahon, ang mga Vikings mula sa Scandinavia ay naglakbay patungong Iceland, Greenland, at Hilagang Amerika. Bagaman madalas silang kilala bilang mananakop, sila rin ay mga mangangalakal at manlalakbay. Sa kanilang paglalakbay, nagdala sila ng produkto, kultura at ideya na nagpatunay na kahit noon pa man ay may ugnayan na ang iba't ibang bahagi ng mundo. Panglima, kalakalan sa Mediterranean noong gitnang panahon. Ang Mediterranean Sea ang naging sentro ng kalakalan sa pagitan ng Europa, Asia at Africa. Sa lugar na ito, nagtatagpo ang mga mangangalakal mula sa iba't ibang bansa. Dito nagpalitan ng mga produkto tulad ng seda, pampalasa, ginto at pilak. Bukod sa kalakal, naipasa rin dito ang mga imbensyon, kalaman at kultura, kaya't mas lumawak ang koneksyon ng mga tao. Pang-6, pagsisimula ng pagbabangko sa Italy noong ika-12 siglo sa mga syudad-estado ng Italy tulad ng Florence at Venice. Nagsimula ang sistema ng pagbabangko at pagpapautang. Dahil dito, mas lumawak at mas naging orsinado ang kalakalan sa Europa. Naging pundasyon din ito ng Renaissance, isang panahon ng pagbabalik ng kaalaman at sining, na siyang nagpalaganap ng bagong ideya sa buong mundo. Narito naman ang iba pang pananaw sa globalisasyon. Hindi lahat ng
eksperto ay naniniwalang nagsimula ang globalisasyon sa sinaunang panahon. May mga nagsasabi na mas tamang ilagay ang simula nito sa ika-20 siglo, lalo na nang lumabas ang mga nakabagong imbensyon at teknolohiya na tuluyang nag-ugnay sa iba't ibang panig ng mundo. Una, telepono noong 1956. Ang pagkakaimbento at paggamit ng telepono ay nagbigay daan sa mas mabilis na komunikasyon. Kung dati inaabot ng linggo o buwan bago makarating ang sulat, sa pamamagitan ng telepono ay nagkaroon ng agara-ugnayan ang mga tao mula sa makalayong lugar. Ito ay malinaw na pagpapakita ng simula ng makabagong globalisasyon. Pangalawa, transatlantic passenger jet mula New York hanggang London. Noong nagsimulang bumiyahe ang mga jet na tumatawid ng Atlantiko, mas naging mabilis at madali ang paglalakbay ng tao sa malalayong lugar. Dahil dito, lumawak ang turismo, negosyo at personal ugnayan ng mga bansa. Ang dating pagkakahiwalay ng mga kontinente ay unti-unting nabura dahil sa abot kamay ng biyahe. Pangatlo, satellite noong 1966. Noong ipinadala ang unang satellite na nagpakita ng larawan ng buong mundo, nagkaroon ng mas malawak na pananaw ang tao tungkol sa iisang planeta ng ating tinitirahan. Higit pa rito, ginagamit ang satellite para sa mga mabilis at mas epektibong komunikasyon gaya ng telebisyon, radyo na nakarating na sa buong daigdig.